kasagutan, hingan ng karunungan, hingan ng gabay. Linisin niyo po kami at ngayon ay puspusin ang inyong karunungan, kaliwanagan, pagpapaliwanag, at nang sa gayon, lalo pa naming maunawa kung paano kami mabubuhay ayon sa iyong kalooban. Kayo ang mangaral. Turuan niyo po kami at magamit namin sa pang-araw-araw na buhay ang karunungang inyong ibabahagi. We praise you, we honor you, we seek you, in the name of your Son, Jesus. There is the usual way to God and from God. Yung karaniwan, kadalasan, nakasanayan ng daan mula sa Diyos at patungo sa Diyos, and God reveals Himself through words. Paano ba tayo nakakapag-aral tungkol sa Diyos? Paano tayo nakakapagturo tungkol sa Diyos? Gumagamit tayo ng mga pangungusap, mga salita, mga kataga. People communicate with God through words, like in our prayers, and people communicate God to others through words. So what we really have, generally, is a word-based faith. Ang ating pangunawa, pananalig, pagpapaliwanag ay nakabase sa salita. But words are incomplete. Hindi naman nasasabi ng salita ang lahat ng gustong sabihin ng puso. Hindi lahat ay marunong magsalita. Hindi lahat ay eloquent. Hindi lahat ay may mayamang bokabularyo, nangangapa-ngapa kung anong sasabihin. Kaya madalas hindi tayo nagkakaintindihan dahil iba naman ang ating ibig sabihin at iba naman ang pakahulugan ng nakikinig. Romans 8:26, even in prayer, in certain ways we are weak, but the Spirit is here to help us. For example, when we don't know what to pray for, the Spirit prays for us in ways that cannot be put into words. Mahiwaga, pero hindi daw tayong marunong lagi na manalangin. Meron daw tayong kahinaan. Halimbawa, sa mga panahong hindi natin alam kung ano ang dapat ipanalangin, ano ang dasal na dapat usalin, ang Espiritu ang namamagitan sa atin at sa Diyos, at ang Espiritu ang nagdadasal para sa atin. Sa paraan na hindi kayang sabihin ang salita ng tao. In other words, there are many ideas that are conveyed in a spiritual way that cannot be verbalized, cannot be explained. Kahit sa mga tao, pag malalim ang inyong samahan, hindi nyo nga kailangan ng salita nagkakaintindihan na kayo. Hindi lagi kailangan words. Maraming mga damdamin na pag sinabi ng salita, nawawala ng halaga o kaya bumababa ang halaga. Nagpapakiramdaman lang, sapagkat pag inusal, nachichipen, nami-minimize yung nobility of some ideas. So words are not always reliable. And besides, words are dated. Ang kahulugan ay depende sa panahon. Kaya napakaraming tao nag-i-struggle tungkol sa ating mensahe noong nakaraang linggo, na ang sabi sa Leviticus, be holy for I am holy. Kahirap na hirap ang mga tao na sundin yung utos na yon. Lagi kang kulang, kulang at kulang. Tapos sabi ni Jesus, be perfect for your heavenly Father is perfect. Kasi sa atin ngayon, ang ibig sabihin ng holiness at ng perfect, sinlessness, moral
ethical, behavioral perfection. Unachievable, undoable, impossible. Pero ang tanong ay, yung bang sinabi doon sa Leviticus, libu-libong taon na be holy, yung bang salitang holy noon at salitang holy ngayon, pareho ng kahulugan. At naipaliwanag na natin magkaiba. Nung araw sa Leviticus, pag sinabing be holy, ibig sabihin lang, huwag ka dapat marumihan ng mga bagay-bagay, mga sakit, ng dugo, ng mga hayop, ng mga pagkain na itinuturing ng mga Israelita noon na unclean. So, ang holiness sa kanila noon, cleanliness, pag tinutukoy sa Leviticus, hindi moral holiness or cleanliness, kundi physical, clinical, ceremonial cleanliness. Nautos sa kanila noon at hindi naman kailangan sumali ka ngayon sa usapan dahil hindi naman yung ikaw ang binigyan ng utos noon eh. It is culture-bound, time-bound, location-bound. Na sa ibang lugar, sa ibang panahon, sa ibang tao, hindi na ganon ang utos. May specific reason. Kasi ang mga standard nila ng unclean, halimbawa, even menstrual blood is unclean, a woman who is menstruating or bleeding is unclean. Alam na natin, sa ating kultura, hindi naman yan considered unclean, at alam natin, clinically speaking, hindi siya unclean, part siya ng menstrual cycle. But to them, in the past, in the distant past, they considered it unclean. So pag in-apply mo ngayon yung Leviticus na be holy, lahat na oppressed na. Kasi wala naman talagang pwedeng maging 100% holy all the time. Eh, hindi naman yun nakahulugan. At yung sinabi ni Jesus na be perfect as your heavenly Father is perfect, kinukot na maraming Kristiyano yan sa isa't isa para pahirapan ng isa't isa sa impossible demand. But when Jesus says, be perfect as your heavenly Father is perfect, yung konteksto, yung kwento, yung pinaghugutan nun ay, ibig sabihin, love others as God loves others. And the perfect love is to love even your enemy. That is the perfection that Jesus was talking about. Not being sinless, totally, perfectly, morally clean. Kasi unachievable talaga yon. Kaya nga tayo binigyan ng, and when you sin, you confess, and when God receives our confession, we are forgiven. Alam ng Diyos. He remembers that we are dust. Pero pag hindi mo naiintindihan yung salita, lalo't matandang salita, tapos Hebrew pa o Greek, itinranslate pa sa English, o sa Tagalog, o sa Bisaya, lalo nang nalito ka kung anong tunay na kahulugan, tapos pinapahirapan mo ang sarili mo sa pagsunod sa hindi naman pala yun ang sinabi. And that is a difficulty in a word-based faith. Nakasalalay lagi sa salita. Salitang nagbabago-bago ng meaning. Nung araw nga, yung mouse, daga. Ngayon, gamit na yan sa computer. Nung araw, ang friend, matalik na kaibigan mo. Ngayon, kaya hindi mo kilala, friend mo sa Facebook. Nung 1970s, yung bread, pera. Samantalang, before that, ang bread, tinapay. Naiiba ang ibig sabihin ng salita. Pag nagbabasa kayo ng Biblia, tiyakin yung naiintindihan nyo yung kahulugan ng salita doon sa nagsulat ng unang panahon, hindi kahulugan sa'yo ngayon. Kasi pwedeng napatukan na ng mga panahon yan ng iba't ibang kahulugan, naligaw ka na, nagkantahirap-hirap ka na, hindi naman pala yun ang ibig sabihin. But nevertheless, God reveals Himself through words, as we have been talking about. But because revelation and the faith are word-based, it would seem that God had ceased speaking when the scriptures were finalized and so-called closed by practice, by tradition, or by so-called authority. Dahil mahilig ang mga evangelical Christians, Bible-based Christians, sa Word, akala tuloy ng marami, tumigil ng magsalita ang Diyos sa last sentence ng Revelation. Dahil wala nang kasunod na printed Word. But so much was not written. Hindi naman lahat ipinasulat, hindi lahat isinulat, at hindi nagwakas ang pagsasalita ng Diyos dahil lang sa last period ng last sentence ng Revelation. John 21:25, Jesus did many other things. If they were all written in books, I don't suppose there would be room enough in the whole world for all the books. So sabi ni John, marami pang hindi isinulat. Kung isinulat lahat,
hindi kasya sa lahat ng libro sa buong daigdig. So maraming revelation ng Diyos na hindi nakasulat. 1 John 2:21, I did not need to write you about the truth since you already know it. So may truth na hindi na isinulat dahil alam naman nung audience ni John, pero alam ba natin, alam ba nung iba? Sila magkakakilala, alam ni John yung alam nung tatanggap ang sulat niya, kaya hindi na niya sinabi. So meron din hindi sinabi, so hindi natin makikita dun sa 1 John. Nasaan? Unsaid. Walang words. Revelation 10:4, after the thunder stopped, I was about to write what it had said, but a voice from heaven shouted, keep it secret, don't write these things. So may mga kaalamang lihim, may mga kaalamang mga mahiwaga, ipinahayag sa isa, kay John of the Revelation, pero sabi niya, sa'yo lang yan, huwag mong isulat. So hindi ibig sabihin, lahat ng pwedeng sabihin sa atin ng Diyos, at lahat ng pwede nating maunawa ay yun lang nakasulat. Mahalagang intindihin yung nakasulat, memoryahin, alamin, pero hindi ka dapat nakakulong dun lang sa nakasulat. At pag nagbabasa ka ng nakasulat, tiyakin mong naiintindihan mo para hindi ka ma-oppress, maalipin, mahirapan ng di naman pala kailangan. Because words could even miscommunicate. Tulad ng ating sinabi tungkol sa holiness, perfection, it can miscommunicate when you do not understand what the writer was saying when he wrote it, and you are trying to make his words get the meaning that you are attaching to it now. Naiiba-iba yun. Kaya sabi sa Ecclesiastes 5:3, if you talk too much, you will say the wrong thing. Ang dami pa namang talkative masyado, Bible study teachers, preachers, theologians, lahat ng tanong sinasagot, parang alam lahat. Lahat malinis na malinis ang sagot, parang ang linis talaga sa utak. Alam na alam ang lahat ng kalit-litang mangyayari sa end times, sa eternity, na ang layo-layo na hindi naman ipinaliwanag lahat, pero oversimplified by very talkative teachers. Kaya sabi, if you talk too much, you will say the wrong thing. Less talk, less mistake. Meanwhile, God is also revealed in other ways, without words, through silence. Speech is silver, silence is gold. Kaya kung kayo nagkakaintindihan, lalo mag-asawa kayo, mas nagkakaintindihan kayo sa tahimik, sa hindi pagsasalita, sa pakiramdaman. Hindi lahat sinasabi, at hindi lahat nasasabi. And God speaks through silence. Psalm 46:10, be still, which could also be read as be quiet, and know that I am God. So here, in knowing God is in being quiet, in being still, in being calm, in being at rest. So ang mga religious activities, hindi laging hyper, hindi laging napaka-active, hindi laging nagkakagalaw, nagtatatakbo, nagmamadali, nag-iingay, nagsasalita. Dahil may pagpapakilala, pagpapaliwanag, pagtuturo ang Diyos na dinadaan niya sa katahimikan. In other words, kung gusto mong makilala ang Diyos, mas malaman ng kahulugan ng pagiging anak niya, mas madilig ang kanyang tinig. Yes, makinig ka sa mga preaching na may words. Yes, umattend ka ng Bible study. Yes, magbasa ka ng printed word na Bible. But, dapat meron ka rin silence. Yung nananahimik ka lang, wala kang agenda. Hindi yung nananahimik ka, kunwari, quiet time, pero meron kang grocery list ng ipagpe-pray. May notebook pa, nakalista lahat. That is not wrong. Pero dapat may mga panahon na wala kang agenda, wala kang nakalista, wala kang sinasabi, wala kang hinihingi, tahimik ka lang para magkaroon ng espasyo at oras ang Diyos na magsalita.
Si Elijah, sabi ng Panginoon sa kanya sa 1 Kings 19:11-14, "Go out and stand on the mountain," the Lord said. The Lord replied, "I want you to see me when I pass by." Because at the time, Elijah was in a cave. All at once, a strong wind shook the mountain and shattered the rocks. Can you imagine? A wind so strong that rocks were split and shattered and crushed. But the Lord was not in the wind. Next, there was an earthquake. But the Lord was not in the earthquake. Then there was a fire. But the Lord was not in the fire. Finally, there was a gentle breeze. And when Elijah heard it, he covered his face with his coat. He went out and stood at the entrance of the cave. And the Lord spoke. Hindi lagi na ang mensahe ng Diyos, ang presensya ng Diyos ay nakakayanig na malakas na hangin, o lindol, o apoy. May ipapapakilala ang Diyos na pabulong, paanas, mahina at banayad na, haplos. Hindi laging dagok, sampal, hindi ganun. May pananahimik. Kaya dapat ang tao, quiet enough to hear the whispers of God. Hindi tayo laging punong-puno ng agenda. Hindi tayo laging ipinaghihiitan ang sarili nating gusto sa Diyos. Hindi lagi tayong utos ng utos sa Diyos. Lord, bigyan mo ko nito, bigyan mo ko nun, gawin mo ganito sa ganun, baguhin mo sa ganun. Utos ka ng utos sa Diyos. Wala ka ng panahong manahimik para ikaw naman ang mautusan. Para ikaw ang masabihan. Kahit sa dalawang taong nag-aaway, pag pareho nagsasalita sa bahay, hindi nagkakasundo. Pero may isang nanahimik, kahit yung isa aggressive, huhu pa rin yun, babanayad. Aggressive ka lang naman kung aggressive din yung kausap mo eh. Pero pag nakita mong banayad, bumababa rin yung aggression mo. Kaya kailangan napakabanayad natin. Dahil mas banayad ang Diyos, kailangan tahimik ka para mo siya marinig. Yung iba sabi, magka-quiet time ako, may dala-dalang Bible, magbabasa, may notebook, may guide. Quiet time ba yun? Study time yun. Again, wrong use of word. Quiet time, nag-aaral ka. Study time yun. Quiet time is to do nothing. To think of nothing so that there will be a space in your brain for God's thoughts to enter. Yan ang lost art ng pagninilay-nilay, pagbubulay-bulay, pananahimik. Kaya nung araw, yung mga matatanda, ewan ko kung may mga umabot pa sa atin, meron pa siguro. Nasa mga silyon, yung rocking chair, nasa balkonahin na, uugoy-ugoy, gaganyan-ganyan. Kaya sila tumatalino kahit hindi sila nagkakaroon ng formal education lagi. Marami silang panahon na magnilay-nilay. Yung walang masyadong iniisip para yung thought ng Espiritu lumutang at marinig. Do not mistake activity for achievement. Hindi ko busy ka with religious work, lumalago na nga yung Espiritu. Kailangan may quiet moments. As in Elijah's case, the Lord was in the gentle breeze. Sa banayad na hangin, hindi sa bagyo. So there's that usual way to God with words and from God with words. But there is the other way from God to God. And that is without words, beyond words. Halimbawa, yung mga disciples ni Jesus na nauna, tinuruan niya with words. Si Pablo, wala na sa lupa si Jesus. Nung si Pablo ay tinawag, hindi na with words. 2 Corinthians 12:2-4. Paul is speaking about himself in the second person.
I know a man in Christ who 14 years ago was caught up to the third heaven. Whether it was in the body or out of the body, I do not know. God knows. And I know that this man, referring to himself, was caught up to paradise and heard inexpressible things. Things that no one is permitted to tell. Alam niyo, meron akong kilalang lalaki at tinutukoy ni Pablo sarili niya. 14 na taon na ang lumipas, dinala sa ikatlong langit. Ngayon, bago kayo magbilang ng mga floors ng langit, it's a figure of speech. It means another dimension, another form and essence of consciousness that is not the usual to people who are on earth, in earthly life. Sabi niya, kung yung katawan ko ang dinala o espiritu ko lang o utak ko lang, hindi ko alam, pero Diyos ang may alam nun. Ang alam ko, dinala ako sa isang uri ng kaalaman na kakaiba. Sabi ko nun, dinala ako sa matatawag na paraiso at nakarinig ako ng mga bagay na hindi kayang sabihin ng salita at walang may pahintulot at pinapahintulutang sabihin ang aking narinig. Not permitted either by divine authority or by human skill, because humans are not skilled enough to communicate such wonderful, inexpressible things that could only be heard in the third heaven. Kaya iba't ibang uri ang antas ng karunungan ng tao, iba't ibang uri ng kamulatan at kaliwanagan, lalong-lalo sa mga spiritual na bagay, dahil may mga dinadala sa third heaven. Tulad ni Paul, at ang tungkulin na lang niya ay magturo doon sa mga hindi dinala o hindi makapunta. Pero sabi niya, hindi lahat ng narinig ko pwede kong sabihin kasi walang pahintulot na yun ay sabihin. Either walang pahintulot ang Diyos o hindi ka pinahihintulutan ng skill mo kasi limited ang skill mo na sabihin in human words what could only be understood in a spiritual way in the third heaven. So Paul was brought to the third heaven, to an intense and different connectivity with God, to an enlightenment and spirituality that is not available to ordinary mortals. Paul was brought to the other way, to a realm beyond human words. Sa Revelation, therefore, si John, who wrote it, and when the seven thunders spoke, I was about to write, but I heard a voice from heaven say, seal up what the seven thunders have said, and do not write it down. May ipinarinig kay Juan, pero sabi niya, isara mo yan. Hindi mo yan isusulat. Hindi yan mababasa ng iba. John of Revelation was brought to consciousness that could not be written about, that could not be written down, and should not be read, spoken, or heard in words. Yung nadinig ni Pablo, yung nadinig ni John, pwede nating marinig, but not through words, but in silence. In a special revelation, when you are detached from your earthly consciousness. Kaya mahalaga yung pagbubulay-bulay, pananahimik, pagninilay-nilay, dahil bigla-bigla kang tinutudla ng kaliwanagan, parang kidlat at kislap mula sa langit na bigla-biglang pumapasok sa iyong utak kahit hindi mo iniisip, kahit hindi mo pinag-iisipan at pinaplanong isipin, dumarating bigla. Nararanasan nyo ba yon? Kuminsan, pag bagong-bagong gising ka pa lang, wala ka pang iniisip, hindi ka pa nagpaplano, biglang may laman na yung utak mo. Pupuntahan ko ang nanay sa probinsya ngayong araw na to. Hindi mo yan iniisip. Ipinaisip sa'yo. Kaya napakahalaga, kung meron kayong gustong unawain na problema, meron kayong gustong unawain na solusyon sa isang problema, bago kayo mahiga sa gabi, bago kayo matulog, sabihin niyo sa Panginoon, Panginoon, habang natutulog ako, at hindi kontrol ng madaldal kong dila ang aking sarili, hindi kontrol ng malikot kong isip,
ang aking utak habang ako'y natutulog at kayo ang may kontrol? Ipahiwatig, ipaalam, ibigay niyo sa akin ang sagot. At yun ang pinakamagandang paraan na makinig sa Diyos kung kailan ka tulog. Kasi hindi nakikialam yung utak mo. Pero hindi lahat ng panaginip galing sa Diyos, ha? Meron lang dahil hindi ka naligo. Hindi lahat ng panaginip ay revelation. Meron naman dyan, bangungot lang. Pero merong galing talaga sa Diyos. And it would be our most proximate experience to the third heaven of Paul. It works. Meron kayo hindi alam, no, kayang gagawin ko sa anak ko na problema ko, hindi ko alam talaga ang gagawin. Bago kayo matulog, isipin nyo ng konti, tapos ipasa Diyos nyo. At napakadalas, kung kayo pagkakalooban, pag-gising nyo na wala pa kayong iniisip, hindi nyo ini-influensya ang sarili nyong isip, nandun ang sagot. Bakit? Kasi espiritu tayo Pwede tayong kumonect sa espiritu ng Diyos. At habang hindi lalong nakikialam ang utak mo, katalinuhan mo, o kawalan ng katalinuhan, hindi ka laging nangihimasok sa Diyos, wala kang ginagawang control sa ginagawa mong pag-iisip, mas nagkakaroon ng kalayaan ng isip mong kumonekta sa Diyos. Mag-iingat lang dahil baka kumisan ketaning pala kumonekta, ha? Hindi ka kasi laging nakakatiyak kung kanino nakipag-holding hands yung utak mo habang natutulog ka. Kaya dapat, alam mo yung nakasulat na salita ng Diyos, alam mo yung nasa Biblia, para rin ang salaan mo. Kinabukasan, sabi ng utak mo, lahat ng pera mo, ibigay mo sa ganong relihiyon. Huwag ka na magtira kahit sa ano man sa sarili mo, sa anak mo. Malamang hindi galing sa Diyos yun. Dahil ang gusto naman ng Diyos, may natitira sa'yo. Kaya nga, tight lang yung hinihingi niya. Tapos biglang may revelation, kaya bigay mo lahat. Baka lagi yun na nadidinig mo na pang may brainwash nung preacher, kailangan laman lang utak mo, kaya nung natulog ka, yun ang lumutang. Kailangan din sinusuri mo kung ano pumapasok sa utak mo. At ang pang-check, pang-balance, yung Word of God that is written because it gives you something solid to hold on to. May standard ka, may sukatan, may panukat. Kung guni-guni mo na pala at hindi na pala makadiyos yung isipin na yan. It's a very spiritual activity. But, in all cases, some ideas are not to be verbalized. Some ideas are not to be read, heard by the uninitiated. Kaya kahit na in religious experience, yung nagbubulay-bulay, nananahimik, yun ang mas may naririnig. Kasi nai-initiate siya into the spiritual stages of being with the Lord. Hindi yan na pag-aaralan. Ang matataas, malalalim, malalawak na bagay na pang-espiritu ay hindi na pag-aaralan. Yan ay ipinagkakaloob ng Espiritu. Kaya hindi ko mo aral, spiritual. Kasi ang malalalim na bagay are revealed, not learned. Pinagkakaloob. Zechariah 2:13, everyone, be silent. The Lord is present and moving about in His holy place. When people are gathered to worship, to study the Word of God, God is present. Sabi ni Jesus, when 2 or 3 are gathered in my name, I am there. At ang sinabi, the Lord is present, be silent. In other words, in spiritual, religious gatherings, there must be enough time for silence. Don't fill every minute with sound, with activity, with movement. Kaya mahalaga, may pananahimik. Alam niyo, ang napakainam na habit dapat ng mga sumasamba, maagang dumating bago magsimula ang worship. Pupunta ka na sa iyong upuan, mananahimik ka. May panahon ka ng pakikipagniig sa Diyos. Na nandun ka lang, Lord, I'm empty, fill me. Lord, I'm not thinking of anything. Give me your thoughts.
Lord, I'm here. Touch my body the way you want to touch my body. Heal me. Fill my heart. Fill my mind. I'm here. I lift my cup, oh Lord. Fill it up. Pero kung darating ka, huli pa, nagmamadali ka pa, siyempre, wala ka ng ganung panahon. Mas maganda ang aga-aga mo dumarating. Total, magwa-worship ka na rin lang. Agahan mo lang naman ng 30 minutes o 1 hour yung dati mong schedule. Magagawa mo yun. Makakapag-quiet time ka bago magsimula. At kahit may maingay dyan, may nagsa-sound check, privacy is inside your heart. You could be alone with God wherever you are, kahit ano yung nangyayari. Do that. Para sa inyong kapakanan yun. At napakaganda rin na pagkatapos ng closing song, hindi ka nagkakadarapang lumabas dahil unahan sa parking lot, unahan sa bookstore, unahan sa pinto. Bakit ka ba nagkakadarapang umalis agad? Hindi ba nakikipagniig ka nga sa Diyos? Hindi pa tapos yung closing song, naglalayasan na yung iba. Anong pinagmamadali? Mahuhuli ka sa mall? From God. Messages that are not in the printed word or are there but you haven't seen. Luke 5:16, ang example na ibinigay ni Jesus, but Jesus often withdrew to lonely places and prayed and heard answers. Hindi naman nag-organize si Jesus kahit kailan ng malakihang prayer rally. Mga politiko ang gumagawa nun. Or politicized churches. Paramihan, show of force. At sabi ni Jesus, when you pray, go into your room, close the door, and pray to your Father in secret. And your Father who sees you in secret will reward you. Ang mga Kristiyano, matapos si Jesus ay umakit sa langit, nag-group prayer din. Maganda rin gawin yun. Pero dapat ibinabalance mo ng personal, quiet prayer. Hindi laging group. In fact, we're going to put up little corners here inside the Bulwagan. Natatawagan nating prayer pocket gardens. Para yung gusto sa inyong mag-pray o maipag-pray, pupunta doon mag-pray. Pagka walang nangyayaring worship dito. Before, or after, or in between. Kasi meron tayo sa labas na prayer garden. May mga kapatid tayong nangunguna doon para kayo ipag-pray o pwede kayong magpunta. Pero gano'ng karami na nakadiscovery doon? Ang nadiscovery yung Tiangge. Siyempre, kainan, masaya. Pero gano'ng karami na nagpupunta sa prayer garden? Dapat nagpupunta rin doon para balance. So, ipapapasok ko na dito dahil baka nalalayuan kayo sa ilang hakbang. Para na lang, please lang, mag-pray naman kayo. Diba? Please lang, magpa-pray kayo. Available eh. Napakahalagang bahagi ng ating espiritualidad. Mark 1:35, very early in the morning, while it was still dark, Jesus got up, left the house, and went to a solitary place where He prayed. Gawin natin yan. Alam nyo kung anong number 1 ay pinagpapasalamat natin sa napakalaking bulwagan na ito na ipinagagamit sa atin ng Panginoon? Naliligiran tayo ng 1 hektaryang hardin. Bukod sa ang ating building na ito, 1 hektarya mismo. Na pwede kayong maagang dumating pag Sunday, nandiyan na kayo alas 5, alas 6, nananalangin habang sumisikat ang araw. Nadidinig ninyo yung paghampas ng alon-alon sa breakwater. Nadidinig yung mga huni ng ibon. Para sa inyo yun eh, pero nagagamit nyo ba? Available. Pero dapat kasama sa ating plano na yung ating sarili magkaroon ng panahon na makipagsarilinan sa Diyos. Para kang cellphone na lobat, na-charge ka pag nakikipagsarilinan sa Diyos. Sabi ni Jesus, go to your room, whatever your room is. Psalm 4:4, silently search your heart as you lie in bed. Ang nakakatulugan mo dapat pagkikipagniig sa Diyos, panunuri sa ginawa mo maghapon, sa dapat mong ginawa, sa hindi mo dapat ginawa, pagtatanong sa Diyos, anong gagawin mo bukas. Hindi ang nakakatulugan ay TV. Ang nakakatulugan eh kung ano-ano. Dapat sabi niya, silently search your heart as you lie in bed. Well, hindi naman masama mag-TV, mag-cellphone, mag kung ano-ano.
Pero huwag naman na wala nang natira para sa pakikipagniig sa iyong sariling espiritu. So speak to and hear God without and beyond words. Ulitin natin ang Romans 8:26. In certain ways, we are weak, but the Spirit is here to help us. For example, when we don't know what to pray for, the Spirit prays for us in ways that cannot be put into words. So let quiet time be quiet, and do not confuse quiet time with Bible study. Magkaiba yun. Si Hannah, sa pananalangin mataimtim, 1 Samuel 1:13, Hannah was praying in her heart, and her lips were moving, but her voice was not heard. Eli thought she was drunk. Nakita nyo, sobra siyang natatransport spiritually na yung kanyang labi ay nanginginig. Wala naman siyang inuusal na salita because your body will be affected by your spirit. Yung hindi nakakaunawa, akala lasing siya. Parang yung mga disciples sa Acts, nung sila ay napuspos ng espiritong manal, akala ng mga tao, umagang-umaga, lasing sila. So do not always fill every spiritual space with words. Kahit sa relasyon mo sa iyong kasintahan, sa iyong asawa, sa iyong kapatid, hindi laging nagsasalita. Hayaan mong yung mga espiritu niyo ang mag-usap. Kung ikay nagdaramdam, naghihinanakit, nagagalit, napopoot, namumuhi, huwag mong sabihin. Hayaan mo yung espiritu mong magparamdam sa kanya. Yung espiritu niyang makakaramdam, mag-uusap ang dalawang espiritu niyo. At pag ginawa niyo ang tamang pananahimik, mamaya magkasundo na kayo. Pero oras sa sinabi mo ng salita, yung nararamdaman mo, magsasalita rin siya ng nararamdaman niya, lalong lalala ang inyong hidwaan. Ang mga sagradong bagay, hindi dapat laging sinasabi. Ipinaparamdam. Bakit? Tayo yung mga espiritual na nilalang, may espiritu tayo. Let the Spirit do the talking. Kaya mahalaga, marunong ka makiramdam. Hindi ka manhid. Hindi ka lagi nagsasalita, nananahimik ka rin para marinig mo siya, lalo't hindi siya nagsasalita, marinig mong iniisip niya. Kailangan talaga yung may pananahimik. Return to, rediscover and develop the fine art of quiet, wordless meditation. Pag magkakasama tayo, we share the word. But even in this area, in another time, after the corporate activity, you should have time na manahimik. Wordless. In your house, wherever you are, wordless. So many miracles will happen. So much light will shine. And so much upliftment will be experienced by your soul. So learn and teach with words, but also develop a spirituality of silence. Merong isang religious order na sa kumbento nila, isang araw lang sa isang taon pwede magsalita. 364 days a week, they commit to the ministry of silence. Sino sa inyo ang magpapalista? Yung iba, 30, 40 minutes lang yung message, hindi mapatahimik, dinudukot-dukot pa yung cellphone at sinisilip-silip doon sa loob ng bag. Hindi na pwedeng matahimik kahit 40 minutes lang para magugunaw ang mundo pag hindi nakapag-text. Kailangan nakafocus ka para lumalim ang connection mo sa Panginoon. There should be balance. Words and silence. Ecclesiastes 3, 1, 6-7. Everything
niya na nagkakatas-katas ng mga basag-basag na palayok sa pangangati ng kanyang katawan, nalaglag ang kanyang lahat ng buhok, naging butot, balat siya sa kapayatan. 7 araw at 7 gabi silang umupo sa tabi niyang walang sinabi ni isang imik. Kung dadalaw kayo sa may sakit, lalo't nangangayayat, nangangalirang, nawiwindang, anong sinasabi niyo? Ang payat mo! Mabuti pa, huwag ka nalang dumalaw eh. Lalo mong dinepress yung pasyente. Meron naman, may taning ang buhay, senyas ka ng senyas na sa bantay. Ilang buwan pa? Nadidinig-dinig ka na. Marami mga tao, makapagsalita lang. Hindi nag-iisip. Merong namatayan, pupuntahan mo yung patay, sabi mo, alam mo, peaceful na peaceful siya, mukhang natutulog lang. Nakaparang Tagalog, tulog. Huwag mo na sabihin mo ka natutulog lang, gasgas na yan. Wala namang natutulog na may bulak sa ilong. Huwag ka nilang kumibo. Pupunta ka sa patay, wala kang masabi, huwag kang kumibo. Yun ang message mo, silence. Lagi na lang, anong nangyari sa kanya? Pagod na yung namatay ang kauulit ko, anong nangyari? Ulit-ulit, dapat recorded na talaga. Ano nangyari? Kasi kagabi, no, alas 3 ng umaga, humilig siya eh. Pagkatapos, napasigaw, tapos din na namin, repeat. Huwag na lang, nakakapagod yun eh. Pumunta ka na lang doon, mag-abot ka ng abuloy, yun ang maganda mong gawin. At manahimik. So, habang nananahimik ang mga kaibigan ni Job, as long as they kept quiet, they were ministers of comfort. There was spiritual unity. But the moment they spoke on the 8th day, sabi nila kay Job, siguro kaya nangyari lahat yan, may kasalanan ka. Doon na nagkagulo ang mundo. Mabuti pa, hindi na lang sila dumating. Wounds were hurt and conflict began as soon as they talked. At maraming Kristiyano mahilig sa ganyan. Pag may kapatiran na nagkasakit, makasalanan kasi. Pinapalo ng Diyos. Huwag niyong pinagsasasabihan. Malay niyo kung anong dahilan. Nakakapagpabigat ng damdamin ng may sakit, hindi na nakakatulong. Mabuti pa, manahimik ka na lang. Job 38, 1-2, from out of a storm, the Lord said to Job, why do you talk so much when you know so little? Yun ang gawin nating policy, mga kapatid. Don't talk too much. Especially when you don't really know. And there are times that you keep silent precisely because you know. Yun ang disenteng tao. Marangal na tao, hindi laging nagsasalita. Talk in proportion to your knowledge. And do not be a know-it-all, especially in theological matter. May konti lang verses na nakamemorya, alam na lahat. Mula sa pinagsimula ng mundo hanggang katapusan ng mundo, alam lahat. Walang ganon. What we know is little, what we do not know is immense. Let us not talk too much. That's why, even in matters of faith, there are many important times when the best theology is silence. You don't always have an answer. You are not expected to always have an answer. And you are not expected to find all the answers this side of eternity. God keeps us guessing. God keeps us in awe so that we will always be obedient to Him. So that we will always worship Him. Dear God, teach us to be silent when silence is the best. Teach us to speak when it would help. It would improve the situation. It would make